Kahit naman agawin mo siya, babalik at babalik pa rin sa'kin yun. Nagtagisan kami ng titig. Malakidlat na nagtatagis ang aming mga paningin. Babe? Bella? Uy, Vice. Nag-uusap lang kami ni Jackie. Gusto ko kasing matutong magluto eh. Di ba, Jackie? Oo. Excuse muna ha. Babe, okay ka lang? Sumakit bigla yung ulo ko. Teka, wait. May paracetamol dito. Inumin mo. Ininom ko ang bigay niyang gamot. Lakas ng pitik ng sentido ko. Tara, pahinga ka muna sa kwarto ko. Inakay niya ako papasok sa kwarto niya. Doon ako nahiga. Sumabigla ang pakiramdam ko. Baka dahil sa stress ng isipan ko. Hirap itong gumalaw pero nararamdaman kong kinubutan niya ako at hinalikan sa noo. May sinat ka. Pahinga ka muna dito ha. Dito lang ako. Gusto kong umiyak sa mga bisig niya. Gusto kong isumbong ang mga ginagawa ni Bella para sirain kami. Pero hindi ko magawa. Kahit bati na kami, masama pa din talaga ang loob ko sa kanya. Naluha na lang ako habang nakapikit ang aking mga mata. Hinayaan ko munang makapagpahinga si Jackie sa taas. Gusto kong magpaalam na sasama ako sa pagluwas nila bukas. Sige na ma, please. Nababagot na talaga ako dito. Kaya ko na naman, promise. Kay papa mo ikaw magpaalam, anak. Ikaw na po magsabi. Kapag yung sugat mo dumugo, makakatikim ka sa amin ng papa mo talaga. Hindi po yan ma. Sige na please. Kailangan ko na mag-school. Nahihirapan na akong bumawi pag di pa ako pumasok. Kaganda rin ang alibay, no? Ang sabihin mo, gusto mo makabawi sa girlfriend mo. Mama naman eh. Alam niyo naman ngayon na ako na in love ng ganito. Ay, nako, kayong mga bata talaga. Siya, sige. Ipagpapaalam kita sa papa mo mamaya. Talaga? Yes, thank you ma. You're the best mom in the world. Niyakap ko si mama ng mahigpit. Ay, nako, binula mo pa ako. Nga pala, si Jackie nasaan? Pinagpahinga ko muna sa kwarto ma. May sinat eh. Sumama ang pakiramdam. Ganun ba? Masama na pala pakiramdam niya. Kanina pa? Siguro. Biglang sumakit yung ulo niya eh. Nahilo bigla. Hoy anak, baka kung anong pinagagawa na ninyo ni Jackie ha? Anong estado na ba yung relasyon ninyo? Aba anak, gusto ko nang magkaapo pero pwede bang tsaka na lang kapag nagtapos na kayo sa pag-aaral? Kinakabahan ako bigla ah. Wow, grabe si mama. Ka-advance mag-isip ah. Di ba pwedeng sumama lang talagang pakiramdam niya? Mama talaga oh. Aba syempre, pinapaalala ko lang ang ganyang bagay ha, Jose Marie. Kailangan mo respetuhin yung nobya mo. Huwag tira ng tira ha, Diyos ko. Kinakabahan ako sa inyo utoy. Mas mabuti pa pala nung babakla-bakla ka, kampante pa ang kalooban ko eh. Mama talaga. Wala pa kami sa ganun ni Jackie ah. Tsaka isa pa, di pa ko ready sa ganun. Virgin pa kaya tong anak niyo. Ay, naku anak. Kahit kailan talaga, maloko ka. Parang kailan lang. Kita pinatuli at tapos ngayon, binata ka na. Pwede na akong bigyan ng apo. Hala si mama. Kala ko ba, di pa kayo ready magkaapo? Pero kung makapagbiro, wagas. Hala, bigla ako lang naisip anak. Namiss ko bigla magkarga ng baby. Tikman mo muna tong luto ko anak. Sarap pa. Wala akong masabi. Nak, masayang masaya kami ng papa mo para sa inyong dalawa ni Jackie. May tiwala naman kami sa inyong dalawa.
Ang swerte-swerte mo kay Jackie, anak. Wala akong masabi. Magalang, mabait, masipag, maganda pa. Magandang lahi ang maibibigay ng apo sa amin ng papa mo. Kaya, wag mo nang pakawalan, ha? Talagang magandang lahi, ma. Wala ka bang tiwala sa genes natin? Mama naman patawa. Pero oo naman po. Hindi ko po yun ipagpapalit. 2 oras ang nakaraan. Inakyat ko ulit sa taas si Jackie. Umupo ako sa kama at mahina ko siyang kinabig. Pinagpawisan ito kaya pinunasan ko ng towel ang mukha at ang noo niya. Tumalab na yata ang pinainom kong gamot kanina. Babe ko, tawag ko sa kanya. Umungol lang ito para sa akin at unti-unting nagmulat ng mga mata. Kain na tayo, babe ko. Nanatili lang itong nakahiga habang nakapato ang kamay nito sa mga hita ko. Babe, Hmm? ako lang ang love mo, di ba? Oo naman. Masuyo kong pinisel ang mga palad niya at hinatid ito patungo sa aking mga labi upang gawaran ng halik. I love you, babe. Ikaw lang. Sapat na. Umusog ulit ito ng pagkakahiga at umunan sa aking mga hita habang yakap-yakap ako. I love you more, babe. Walang relasyon ang hindi sinusubok ng pagkakataon. Gaano man kalaki o kahaba ang inyong pinagsamahan, ngunit kung ang inyong pag-ibig sa isa't isa ay marupok at mahina, siguradong mabubuwag ito pagdating ng sakuna. Lagi nating tandaan na gaano kaliit man o kalaki ang naging pinag-awayan o ang naging dahilan ng gusot, ay nararapat lamang na magkaroon ng komunikasyon at pagkakaintindihan, sapagkat isang napakalaking kababawan ang sukat ng inyong pagmamahalan kung hindi mo ito kayang pakinggan. Ako yung tipo ng tao na hindi kayang magtiis. Bakit ko nga naman kasi kakayaning tiisin ng taong mahal na mahal ko? Alam kong nasaktan niya ako. Pero hindi ito ang magiging dahilan para hindi ko siya pagkatiwalaan. Para ano? Para magtagumpay si Bella? Kailanman hindi ko ipamimigay ang babe ko sa kanya. Hindi niya masisira anuman ang meron kami. Alam kong mahal ako ni Vice. Mahal namin ang isa't isa. Kahit anumang sabihin ng iba, hindi ko siya susukuan. Hindi ko siya pababayaan. Nangako ako sa kanyang sasamahan ko siya sa pagbabago niya. Kaya bakit ako magpapadala sa sasabihin ng iba? Napuno mo ng pangungutya ang relasyon naming dalawa. O di kaya buwagin man ito ng tukso. Alam kong mananatili kaming matibay. We are childhood friend. We are best friends. We are sisters. We are partners. And we are lovers. We are family. Ito ang relasyong meron kami. Kaya bakit kami magpapagiba? Hindi si Bella. Hindi si kahit na sino. On the way na kami to Davao, magkatabi kaming tatlo ni Bella at ng babe ko sa backseat. Nasa gitna nila ako at masyadong malamig ang air condition sa loob ng sasakyan, kaya todo siksik ako sa boyfriend ko. Inihabilin sa akin ng mama at papa ni Vice ang alagaan ng anak nila, sapagkat di pa nga lubusan magaling ang mga sugat niya. May tiwala naman daw sila sa akin kaya laking pasasalamat ko. Habang nakagapos ako sa mga bisig ng mahal ko, dinampian niya ako ng halik sa noo. Napatingala ako sa kanya at pasimpleng ngumiti. Ang pogi talaga ng babe ko. Bagay sa kanya ang nakasombrero. Pinisil ko ang ilong. Nanggigil ako Bahala ka dyan, Bella. Manigas ka sa inggit. Di kayo na. Kayo na ang sweet. Hindi pa tayo tapos, Jackie. Sige lang. Pakasaya ka. Namnamin mo ang bawat sandaling kasama mo siya. Dahil hindi magtatagal, iiwan ka rin niya.
at mapapasa akin siya. Sa akin pa rin ang huling halakhak. Humanda ka sa mga magiging pasabog ko, Jackie. Tingnan natin kung tataas pa ba ang tingin sa'yo ng pinakamamahal mong si Vice. Lintik lang ang walang ganti. Pagdating namin sa bahay, pinagalitan agad ako ni Kuya. Bakit hindi ka nagpaalam na nagpunta ka pala kina Vice? Alam mo ba muntik na mag-away ang dalawa dahil sa'yo? Hindi nga ako nagpaalam pero wala naman akong ginagawang masama. Pinisita ko lang siya as a friend. Masama ba yun? Nagdadahilan ka pa. Ako yung nahiya sa dalawa, alam mo ba yun? Teka lang kuya, wala akong ginagawang masama. Ba't parang affected kayo masyado? Bumisita nga lang yung tao eh. Dahil nagdadala ka ng gulo sa relasyon nilang dalawa. Kapatid pa man din kita, Bella. Kahit hindi sabihin ni Jackie, alam kong selos na selos siya sa'yo. Talaga lang ha? Di mabuti. What the? Are you out of your mind, Bella? O gusto mo makatikim ng isa mula sa kuya mo? Sige kuya, gawin mo. Kampihan mo silang dalawa. Ibig sa tulungan mo akong mahalin ako ng taong mahal ko. Eto pa ang gagawin mo. Oo, tama ka. Kapatid mo ako. Kapatid mo ako pero wala kang pakialam sa nararamdaman ko. Buti pa ngayong ibang tao iniisip mo. Ako ano, nga? Kaya sige, mas mabuti pang masaktan ako kuya. Sampalin mo ako kung gusto mo. Baka sakaling matauhan ako sa kagagahan kong to. What the fuck are you talking about, Bella? Kuya, Bella, what's happening? Kausapin mo tong kapatid mo, Colleen, ha? Kausapin mo yan. Halmuwang na yata ang turnilyo niyan sa utak, pakihigpitan. Galit ang umalis si kuya at iniwan kami sa sala ni Ate Colleen. Niyakap ako ni ate habang hinihimas-himas ang aking likuran. Stop crying. Tahan na. Let's talk about this later. Ligo ng gabi, nagpa siyang magsimba ang magjowa. Kasalukuyang nakikinig ng homily ng pare. Pormal na nakaupo ang dalawa sa ika-4 na upuan mula sa likuran ng may marinig silang nagbubulungan. Hindi ko masyadong rinig ang pinag-uusapan ng nasa amin ni Kuran, ngunit alam kong kaming dalawa ni Jackie ang pinag-uusapan. Tinalasan ko ang aking paninig upang marinig ang kanilang pinag-uusapan, bagay na sana hindi ko na lamang ginawa. Di ba siya yung baklang nakaboard kina Aling? Magjowa na pala yan sila ngayon? Oo nga daw. Talagang pinatulan ng babae yan. Kung ako yun, ako hindi. Iyo, baka mag-HIV pa ako. Yak! Biglang nanangis ang aking mga bagang. Munti ko nang makalimutang nasa loob kami ngayon ng simbahan. Naramdaman kong hinawakan ni Jackie ang aking kaliwang kamay. Pinisil kong kaya't napalingon ako sa kanya. Ngumiti ito at nagsalita. Wala mang boses ang pagkakabigkas niya pero alam kong ang sabi niya ay I love you. Gumuhit ang mga ngiti sa aking mga labi. Naisip kong walang dahilan para bigyan ng pansin ang sinasabi ng dalawang babae sa aming likuran. Ang mahalaga, wala kaming inaapakang tao at mahal namin ang isa't isa. Muli kong itinuon ang pakikinig sa salita ng Diyos. Lagi kong pinapasalamatan sa Diyos ang mga biyayang ipinagkakaloob niya sa akin. Lalo na nang ibinigay niya sa akin ang pagmamahal ng isang babae na natagpuan ko sa katauhan ng aking best friend na si Jackie, na ngayon ay labis-labis ko nang sinisinta. Malapit ang matapos ang misa. Sabi nga ng pare ay, peace be with you. Nag-peace be with you ako sa aking harapan, sa aking kabilang katabi, pati sa mga babaeng pinagchichismisan kami kanina. At syempre, lastly, sa katabi ko nga si Jackie. Peace be with you, babe. I love you po. Peace be with you. I love you din po. Masaya kami umuwi sa boarding house namin kahit palabas na kami ng simbahan.
Walang tigil pa rin ang bulungan ng dalawang babae, pero hindi na lang namin sila pinansin. Kasalukuyan kaming nakasakay sa isang pampasaherong jeep. Nasa may gitna kami pumwesto sa kabaan ng upuan. May dalawang bakla sa aming harapan. Yung isa, baklang bakla talaga, yung isa naman parang ako lang yung manamit noon. Pero ay nung bakla rin. Halata sa mga posisyon ng mga paa at kamay. May chika ako sa'yo, mamang. Naku, di kineri ng beauty ko. Ano yun? Usap-usapan sa university namin. May dugong berde. Aba, nag-chowa ng girl lalo. Grabe, hindi ko na kinaya ng beauty ko. Oh my, a big OMG. Napalunok ako ng laway habang nakikinig sa mga baklang ito. Sarap nilang sabunutan. Pag-untugin pala. Baka ako ang tinutukoy nito. Hindi naman siguro. At ito pa, sabi ng founder ko itong si Street daw natin ay nakapagbunutan sa laseng to save her princess. Oh, diba? Oh my, kami nga ni Jackie ang pinag-uusapan nila. Kapwa lang kaming nagkatinginan ni Jackie sa mga naririnig mula sa dalawang bakla sa aming harapan. As in, kinaya niya yun, te. Amazing. But I know for sure, maghanap rin niya ng papa. True, parang ako lang ang peg. O, diba? Tama ako. Pagkatapos ay sabay silang nagtawanan. Manong, para nga po sa may kanto. Buti na lang kasama ko si Jackie. Bababa na pala kami. Nang makaalis na ang jeep at habang naglalakad sa may eskinita. Ano ba mga problema nila? Ba't sila ganun? Babe, wag mo na lang pansinin. Nagugulan ako eh. Maraming ayos sa bakla kasi daw kasalanan yun. Pero ngayon namang nagpakalalaki na may issue pa rin. Ang gulo ng mundo. Babe, calm down. Nakalimutan mo na ba? Kakasimba lang natin. I'm sorry, naiinis lang ako. Mabigat ang mga paa kong pumasok ng kwarto. Sige na, magbihis ka na. Huwag na nga kumunot yung noo mo, si Marie. Sige ka, pag magkaka-wrinkle ka niyan, yung beauty mo. Babe, pati ba naman ikaw? Ano? Anong pati ako? Hindi ko na siya sinagot. Lumabas ako ng kwarto. Nainis lang ako lalo. Oy, babe, saan ka? Nagbibihis lang ako ha. Huwag ka muna papasok. Hindi man lang ako sinagot. Anong nangyari dun? Ay, nako.